Filipino 6, Quarter 1, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng solusyon sa isang suliraning na obserbahan sa paligid. Aralin 1. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Ang ating aralin para sa asignaturang Filipino ay ang pagbibigay ng solusyon sa isang suliraning na obserbahan sa paligid. Tayo ngayon ay nasa aralin 1 para sa Week 6. Para sa most essential learning competencies, nakapagbibigay ng sarili at maaaring solusyon sa isang suliraning na obserbahan sa paligid. Ang pamumuhay natin dito sa daigdig ay nababalot ng napakaraming pangyayaring hindi natin inaasahan at bigla na lamang dumarating o hindi natin inaasahan. Tulad ng bagyo, paglindol, pagputok ng bulkan, at pagkalat ng sakit at marami pang iba. Kaya ang kasanayan na makapagbigay ka ng sarili at maaaring solusyon sa isang suliraning dumarating at naobserbahan ay napakahalagang sandata natin kung paano ka makakaligtas sa mga ganoong uri ng problema o pangyayari. Ang araling ito ay sadyang ginawa para sa iyo upang ikaw ay maging laging handa, listo at matatag. Ang pagbibigay ng sarili at maaaring solusyon sa isang suliraning na obserbahan sa paligid ay isang napakagandang kasanayang kailangan nating matutuhan sapagkat ito'y kailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon ay dadako na tayo para sa pagsasanay bilang isa. Pagmasdan mo ang larawang ito at sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Pagmasdan ng mga larawan. Ano ang masasabi mo sa larawan? Ano kaya ang suliranin sa larawan? Tama! Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng baha. Ano kaya ang suliranin sa larawan? Ito ay suliranin ng pagbaha dulot ng bagyo. Ano ang iyong naramdaman sa nakikita mo sa larawan? Para sa aking sagot, ako ay naawa sa mga taong naapektuhan ng pagbaha. Ipahayag mo ang iyong saloobin hinggil sa suliranin ng larawang ito. Para sa aking saloobin, maaaring nangyari ang pagbaha dahil sa mga basurang nakabara sa mga daluyan ng tubig. Para sa pagsasanay bilang 2, bigyan ng solusyon ang mga suliraning na obserbahan sa paligid. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, maruming kapaligiran dahil sa basura. Ano ang magiging solusyon mo para rito? Para sa aking kasagutan, ang paglilinis ng kapaligiran ay magandang solusyon upang hindi maging marumi ang paligid at maging malinis din ang daluyan ng tubig upang umagos ng maayos ang tubig kung umulan at bumagyo. Itapon rin natin ang ating mga basura sa tamang tapunan at hindi kung saan-saan lamang. Para naman sa pangalawang bilang, mga mag-aaral na nagkakalat ng basura sa loob ng silid-aralan. Ano ang iyong magiging solusyon dito? Para sa aking halimbawang kasagutan, ang magandang solusyon ay kausapin ng mga mag-aaral na huwag magkakalat sa loob ng silid-aralan. Turuan sila ng tamang pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Ipaliwanag sa kanila na dapat panatilihing malinis ang silid-aralan dahil ito ay pangalawa na rin nilang tahanan. Para naman sa pangatlong bilang, mabasurang pampang, ilog at mga estero o kanal. Ano ang iyong solusyon para dito? Para sa aking halimbawang sagot, ang magandang solusyon ay magsagawa ng cleanup drive
ang bawat barangay upang linisin ang mga pangpang, ilog at mga estero o kanal na may mga basura na nagiging sanhi ng pagbaha dahil sa hindi makadaloy ng maayos ang tubig rito. Sabihan ng mga tao na bawal magtapon ng basura sa mga ito. Pang-apat, marumi at maingay na pamilihan. Ano ang magiging solusyon mo rito? Para sa aking halimbawang sagot, ang pagiging maingay sa pamilihan ay natural lamang, ngunit ang pagiging marumi nito ay maaaring mabigyan ng solusyon. Sabihin sa mga tindero o tindera na panatilihing malinis ang kanilang pwesto at palagi itong tuyo upang hindi maging marumi. Ganon din sa mga mamimili na huwag nilang itatapon ang mga basura kung saan-saan. Mas maigi na iuwi na lamang nila ang kanilang basura. At panglima, maruming pasyalan o parke. Ano ang magiging solusyon mo rito? Para sa aking halimbawang sagot, ang magandang solusyon ay maglagay ng mga paalala sa bawat lugar sa pasyalan na bawal ang pagkakalat o pagtatapon ng basura kung saan-saan upang mapaalalahanan ang mga mamamasyal na huwag magkakalat. Maglagay ng mga malalaking basurahan sa bawat sulok ng parke na kung saan maraming mga tao. Maaari ring bigyan sila ng multa kung sila ay magtatapon ng basura nila sa paligid. Para naman sa pagsasanay bilang 3, bigyan ng solusyon ang mga suliraning na obserbahan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang, tamad maligo. Ano magiging solusyon nyo para rito? Para sa aking halimbawang kasagutan, turuan siya na maligo araw-araw. Ipaliwanag sa kanya na mahalaga ang paliligo araw-araw upang hindi siya magkaroon ng mabahong katawan na maaring maging sanhi ng anghit, mabahong hininga at mabahong ulo dahil kung magkakaroon siya ng mga ito ay maaari siyang sundan ng langaw at layuan din siya ng kanyang mga kaibigan. Pangalawang bilang, maruming higaan. Ano ang magiging solusyon mo para rito? Para sa aking halimbawang sagot, ang magandang solusyon ay palitan linggo-linggo ang sapin sa higaan at mga unan upang ito ay palaging malinis. Iwasan rin na magdala ng pagkain sa higaan upang hindi ito puntahan ng langgam at langaw. Palagi ring tupiin ang mga kumot at ayusin ang sapin at mga unan sa tuwing gigising sa umaga. Pangatlong bilang, maruming banyo. Anong magiging solusyon mo para rito? Para sa aking halimbawang kasagutan, ang magandang solusyon ay linisin araw-araw ang banyo upang hindi kapitan ng mga dilaw na mancha at mikrobyo. Laging buhusan ang inidoro pagkatapos umihi at dumumi. Maglagay rin ng basurahan sa loob ng banyo upang doon itatapon ang mga balat ng shampoo at ginamit na tissue paper. Kunin rin ang mga nalaglag na buhok upang hindi bumara sa daluyan ng tubig. Pang-4, walang maisuot na damit. Ano ang magiging solusyon mo para rito? Para sa aking halimbawang sagot, ang magandang solusyon ay maglaban ng damit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo upang hindi maipon ang maruming damit. Ibabad na ang mga puting damit at underwear sa gabi at kinabukasan ay labhan na ang mga ito. Sa ganitong paraan ay masosolusyonan ang kakulangan sa maisusuot na damit. At pang-5, maruming kusina. Ano ang magiging solusyon mo para rito? Para sa aking halimbawang sagot, ang magandang solusyon ay laging linisin ang kusina pagkatapos itong gamitin sa pagluluto. Hugasan ang lahat ng mga ginamit na kasangkapan at isalansan ito ng maayos sa tamang lalagyan. Itapon rin ang mga basura na galing sa kusina. Panatilihin rin itong tuyo at mabango upang hindi puntahan ng mga daga, ipis at langgam. Dumako naman tayo sa panghuling pagsasanay bilang 4. Piliin ang nagpapamalas ng pagbibigay ng sarili at maaaring solusyon sa suliraning na obserbahan sa paligid. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, sa maruming estero o kanal. A. Panoorin na lang.
B. Ipagdasal na sana'y luminis. C. Linisin at hindi dapat tapunan ng basura. At D. Ipaalam sa kapitan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot para rito ay letter C. Linisin at hindi dapat tapunan ng basura. Pangalawang bilang, sa maruming bakuran. A. Saka na linisin. B. Linisin at taniman. C. Doon maglaro. D. Doon magkainan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Linisin at taniman. Pangatlong bilang, sa problema sa trapiko. A. Matuwa. B. Mainis. C. Magbigayan. D. Magbarilan. Anong tamang sagot? Tama! Ang sagot ay letter C. Magbigayan. Pang-apat, sa kahirapan ng buhay. A. Magsikap. B. Mamalimos. C. Sisihin ang gobyerno. D. Magalit. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Magsikap. At panglima, sa batang palaboy. A. Bigyan ng pera. B. Kagalitan. C. Sisihin ang magulang. D. Ipabatid sa kinauukulan. Ano ang tamang solusyon? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Ipabatid sa kinauukulan. Tandaan! Ang kasanayan na makapagbigay ka ng sarili at maaring solusyon sa isang suliraning dumarating at naobserbahan ay napakahalagang sandata natin kung paano ka makakaligtas sa mga ganong uri ng problema o pangyayari. Ang pagbibigay ng sarili at maaring solusyon sa isang suliraning naobserbahan sa paligid ay isang napakagandang kasanayang kailangan nating matutuhan sapagkat ito'y kailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!